This program contains some material that many parents would not find suitable for children under 14. Viewer discretion is advised. Nakarating na muli tayo dito sa pinuntahan natin, which is Pibang Tunnel. Makita nyo nga dyan sa likuran ko. Bait naman. Mababait naman ng mga sumto, hindi sila nangahabol. Simula na dito, maraming mga sikat na beaches dito at mga ganda mga tanawin. Ay sinasabi ko kanina na maganda ring mga magagandang tanawin or great scenery na makikita dito pagkalampas mo ng Pibang Tunnel. Isa rin kakaiba motorcycle riding experience naman yung naranasan natin na nakasakay dito sa bagong motorsiklo na nirenta natin, which is Honda Journal. Kita-kita nyo naman yung ating amazing motorcycle riding experience. Nalakas sa unan ng job, no? Ang lakas sa unan. Grabe. So yan yung in-order natin na pagkain dito na may nagbebenta dito, mga nagluluto mga authentic foods. Alright everyone and everybody, nandito na nga tayo sa Pibang Tunnel. Papasok na nga tayo. Papasok tayo sa Pibang Tunnel gamit si Honda Journal 125. Alright everyone and everybody, nakarating na nga tayo dito sa pinuntahan natin para sunduin na ang nirenta nating motorsiklo at gagawin nating motorsiklo for our motorcycle ride and motovlog. Talaga namang excited akong gamitin motorsiklong ito dahil isa to sa pinakabagong classic na motorsiklo from Honda, which is Honda Journal 125. Nagpunta pa nga tayo dito para mayroon tong motorsiklo para ma-experience at maramdaman natin ang kakaibang classic na scooter na motorsiklong ito. So samahan nyo na ulit ako para sa panibagong vlog at panibagong nating motovlog habang nakasakay kay Honda Journal 125. So ano pa natin inaantay? Let's go! Alright everyone and everybody, so nandito na nga tayo sa pinuntahan natin, which is Urban Cruise Motorcycle Rentals. At makikita nyo, nagpipil up na nga ako ng lease agreement kung saan irerenta natin ang isang bagong motorsiklo ng Honda, which is Honda Journal 125. At ito na nga, kailangan natin siya mapermahan as well as mag-provide ng requirements before we ride this kind of motorcycle, which is
license driver at saka valid ID, government ID. Ito na nga, pinipirmahan ko na. So update ko kayo guys mamaya, and everybody, kung ano mangyayari sa motorcycle ride natin ito at saka sa pagpicture ng ganitong motorsiklo. Alright, sakyan na nga natin. Ay, it's 2:13 sa akin nung nakasakay tayo dito sa motorsiklong ito. Ayan na natin. Oh, digital panel siya. Then start na natin siya. One click start. Okay. Nice, nice. Iba to sa kotse. So let's go. Sir, snaka, salamat po. Oh. Bo. Ano din siya. Nice. Papunta na nga tayo sa ating pupuntahan para may picture natin na maayos ng motorsiklong ito. At medyo hapon na nga tayo. Nakakapanibago, nakasakay na muli sa motorsiklo. Nice. Dito tayo ngayon sa probinsya ng Cavite, bayan ng siyudad ng Dasmariñas. Papunta nga tayo sa isa sa mga riding destination dito sa Cavite, which is napuntahan natin to last year pa. During that time is COVID pandemic pa. Natatandaan ko, ikot pa ako noon mula Maynila, tagos ng Kibiang papunta Batangas para madali-dali ang biyahe. Tsaka iwas na rin sa checkpoint kasi maraming checkpoint nun eh. Kanyang fuel na ano ko nung hiniram natin 3 bars pa. At nirentahan nga natin na nagpaparenta ng mga motorsiklo pati sasakyan ay Urban Cruise Motorcycle Rental. And owned by Mr. Aaron Calday. At maraming salamat sa pagpaparam ng ganitong classic na motorsiklo. Sarap dalhin, no? Ayos na ayos eh. Ay, ang sarap din sakyan ng motorsiklo at scooter na motorsiklong ito. Ramdam na ramdam mo yung comfort na pagkakaupo mo dahil sa napakaluwag na upuan nitong Honda Giorno 125. Yung response ng makina okay. Okay na okay. Sana huwag tayo magka-problema during this motorcycle ride, magkaber sa hiniram nating motorsiklo. Yung mga buttons niya nakakapanibago kasi medyo maluwag siya. Oh, lakas oh. Sabi ni Aaron sa akin na maintain naman daw yung motorsiklong ito bago natin sakyan. Yung engine oil, brakes, nakita ko kanina nagpalit siya ng brake pad ng drum brake. Presi pa lang oh. 13,000 yung mileage nya. Okay na okay ang takbo. Bumadamba rin eh. Sabi nga ni Aaron, medyo matraffic lang din dito sa Dasma. Marami nakaraan na din ako dati dito eh. Dito rin yata ako na dumaan papuntang Kibiang.
sitting position ko habang nakatigil ay naitutungtong ko pa naman yung paa ko sa kalsada, sa floor. Kaya okay na okay ito kahit sa mga pagbabagal natin habang nakagihintay sa traffic. Singit-singit. Parang ano dala ko pa lang si Pikachu. Dito pa ako na side mirror. Pala may stoplight pala dito. Nakakaliwa na tayo dito. 100 seconds. Remaining. So ngayon, nakatigil ako ngayon dito sa stoplight. Pinapagana ko yung tinatawag nilang start and stop system ng Honda. So yan, gumagana naman siya. Ayan, pagka pinagana mo siya, automatic na mamamatay yung motor mo. Then yun hindi mo na kailangan siya pindutin ng electric start button para kusa siya nabubuhay pagka tinorotal mo siya at pinisil mo yung handbrake. Ayan lakas, grabe. So goods na goods yung start and stop system ng Honda kasi makakatulong to sa fuel consumption at saka long lifespan ng makina. Tirik na tirik ang araw. Ayos na yun yung plane ng suspension nandun pa rin yung pagkakaupo ko, comfort na pagkakaupo kahit mga maraming amps tayo nadadaanan. Ayos na ayos una disc brake ang unahan. Suspension nya galing, ang sarap. Ramdam mo yung play Alright everyone, nandito na tayo sa 13 Martires, Cavite. Sana okay pa yung aking ayos na ayos may ginagawa pa kalsada dito. Ayos din naman na yun. Yung brake ayos na ayos, kapit na kapit. Kaso nga lang wala tong ABS na ABS, so kailangan pa rin talaga na matindihan safety kapag magbe-brake ka sa mga sitwasyon na alam mo na. Lyceum. Goods na goods. It's nice to be back here. Pero powered siya ng ESP Plus technology.
Buti na lang may nag-provide si sir ng ganito. Kung hindi, hirap na naman ako pag navigate. Ang laking bagay kasi nito phone holder, lalo na sa pag na-navigate sa mga unfamiliar places katulad nito pupunta natin sa destination natin. Kasama na rin to sa na-rent natin. It's nice to be here again. Going to Kabyang Tunnel. Tansa na tayo. Tapos pagkatapos ito, naik na yan, no? Ayos ng kalsada dito. Asphalt na siya. Nakakapanibago. Naik na tayo. Naik na tayo. Napapansin ko dito sa on the journey na to, parang sobrang tipid niya sa gasolina, oh. Hindi pa nabibawasan yung 3 bar, nasa ano na tayo, naik na tayo. Ang tipid niya. Grabe. Sobrang responsive ng makina. Ang sarap pandalhin, pinapaspas na naman tayo ng malamig na hangin. Ano, nasa likod ko yung Kawasaki ZX Porara para papunta rin yata sa Kabyang ngayon. Kulay blue, kaganda ng kulay. Inline 4. Kakaliwa na tayo dito. Symbol. Kabyang Tunnel, turn natin na Nasugbu Highway. Medyo traffic din dito, eh. Nasa Indang na tayo. Nasa Maragondon na tayo, Cavite. Nasa Maragondon na tayo. Alright everyone and everybody, so tumigil muna tayo dito, nag-refill muna tayo ng gasolina para sigurado tayong makakarating na hindi matitirikan sa ating destinasyon, which is Kabyang Tunnel. Kahit at maganda nga ang panahon at pinagbinigyan na naman tayo ng isang magandang panahon dito sa amazing ride na ito para matesting at masubukan at ma-experience to Honda Journey. Okay na, sir? Okay ba itong motor?
Parang galit. Ito pa, 100. Okay, sakyan na ulit natin. Okay. Okay na okay. Let's go again. Kaliwa na tayo. Ganito na pala papuntang Kibyong, oh. Nakikita na, oh. Ang ganda. Wow. Nasugbu Beach. Kibyong na tayo. Ang ganda pa rin ng scenery dito, mga bulumbundokong lugar. Nice. May mga barrier na dito. Oo, nalakas sa unan ng giorno. Ang lakas sa uhaw-unan. Grabe. Nice na nice. Dito sariwang dagat. Simula na dito, maraming mga sikat na beaches dito at mga ganda mga tanawin. Puerto Azul, isa pa rin isa sa mga pinakasikat na beaches dito. Tatakloban na siya. Yan na, dito nagsisimula yung magandang ano,
kalsada na siksagan din, sarap mag-banking. Amoy Pico nga eh. Amoy Pico, Mount Pico de Loro. Ayos din ang kalsada dito eh. Ayos dito. Wala, simula na dito ang bangkingan. Dito na ang bangkingan na malupitan. Guyo. Kalat na naman ang mga unggoy. Kalat na naman yung mga unggoy dito. What? Ang lamig dito, sobra. Heavy ang tunnel na. May nagbebenta dito ng lobster oh. Nice. It's nice to be back here at napuntang Cave Tunnel. Malapit na tayo. Nararamdaman ko nang malapit na tayo kasi nakikita ko na yung mga kabundukan dito. Medyo matarik nga rin dito. Hey mga doggy. Chu. Bait naman. Babait naman ng mga asong to. Hindi sila nangahabol. Parang medyo malapit-lapit na tayo.
Lapit na tayo. Sarap naman talaga mag-ride din dito eh. Muchas gracias. Vertical clearance 4.85 meters. Alright. At nandito na nga tayo uli. Cavyang Tunnel. Mama ko na, lakasan kayo. Yo, sana. Ay. Ay, sabi ko. May nagpa-picture din dito. Apo. Tira ko na kayo. Sige po. Dito na tayo guys. Nandito na muli tayo. Sir, bago doon. Sige po. Hi everyone and everybody. So nakarating na nga tayo dito sa destination natin, which is yun nga, after many years ago nakarating na muli tayo dito sa pinuntahan natin, which is Cavyang Tunnel. Makita nyo nga dyan sa likuran ko. Ito yung isa sa mga famous tunnel dito sa Pilipinas na nagdurugtong sa dalawang probinsya ng Cavite at probinsya ng Batangas, at ginawa nga itong tunnel na ito upang makarating sa dalawang probinsya ng madaling paraan. So isang amazing pa rin na makapunta dito dahil marami pa rin mga tao na nagnanais na makarating at makapunta sa iba't ibang lugar dito, katulad na mga sikat na mga beaches dito na matatagpuan dito sa malapit dito sa Cavyang Tunnel. So isa rin kakaiba motorcycle riding experience naman yung naranasan natin na nakasakay dito sa bagong motorsiklo na nirentahan natin, which is Honda Giorno. Kita-kita nyo naman yung ating amazing motorcycle riding experience magmula dun sa bahay nung nirentahan natin hanggang makarating dito. Talaga naman napaka-smooth ang biyahe natin at walang kadelay-delay yung wala ako naramdamang aberya dito sa motorsiklo nito, which is Honda Giorno. At ito na nga, nakaparada siya. At kita-kita nyo naman, buong pa rin. Wala naman akong nakitang aberya dito sa motorsiklo nito. At sulit na sulit ang pagkakarenta natin sa motorsiklong ito. Bukod sa nakapagbigay na kakaibang motorcycle riding experience, ay ito na naman, ang motorsiklong ito ay may kukonsidera isa pa rin the best na classic scooter na kahit sa mundalin, mapa long ride ba man yan, commuter o tsaka personal service mo sa trabaho, saka sa o kaya sa mga school kung napasok ka, best na the best to.
So, nasabi ko nga kanina na talagang marami pa rin nagpupunta dito, especially sa mga motorcycle riders at mga turista na gusto bumisita or dumaan dito sa Cabiang Tunnel. Kasi paglabas doon sa tunnel na yun, makikita mo na yung mga magandang beach doon, lalo na yung mga isla-isla doon, katulad ng isla ng Corredo. Tapos matatanaw na rin doon yung pinuntahan natin bundok dati, yung nakatayong malaking cross, which is Mount Samat Cross. Matatanaw na rin doon. And at the same time, bukod sa mga marami na pupunta pa rin dito, dito sa Cabiang Tunnel, ay makikita nyo pa rin na maraming mga nagtitinda dito mga goods na mga local products karaniwan, tsaka may mga nagluluto pa rin ng mga authentic foods na Filipino food dito sa tabi ng Cabiang Tunnel. So mamaya dadaan tayo at papasok doon at yun nga, maranasan tayo dumaan doon sa tunnel na yun. Yan, Cabiang Tunnel dito sa Maragondon, Cavite. Pinagdurugtong yung dalawang probinsya ng Batangas at Cavite. So bukod nga doon sa Cabiang Tunnel, medyo nagutom na nga tayo at nag-order tayo ng isang authentic na pagkain dito, which is lomi, o ito kung tawagin. Ito nga, lalagtakan na naman natin. So yan yung in-order natin na pagkain dito, na may nagbebenta dito, mga nagluluto mga authentic foods tulad itong lomi. Alright everyone and everybody, nandito na nga tayo sa Cabiang Tunnel at papasok na nga tayo. Papasok na tayo. Papasok tayo sa Cabiang Tunnel gamit si Honda Journo 125. Dito na nga tayo. Alright guys, nakatapos na nga tayo, nakapag-vlog na nga tayo dito sa kabilang panig ng Cabiang Tunnel. So tatagos na tayo sa Cabiang Tunnel. So let's go! Ganda siguro na to kung may ilaw. Ang ganda sana na to kung may ilaw dito. Kailangan daw bumusina ka kasi para hindi sumama sa iyo masamang spirito daw dito. Kailangan businahan mo. Yan. Oh, nandito na tayo sa kabilang panig. At may ano pa nga dito. Ganda dito. Malapit na pala kami, no? Malapit.
ganda. Tayo. So nandito na nga ako sa isang parang view deck na matatagpuan dito bago dumating doon sa Cabiang Tunnel magmula dito sa Nasugbu, Batangas papunta ng probinsya ng Cavite. At ito yung isang view deck malas ang kagandahan ng baybayin dito sa may Nasugbu, Batangas. At makikita nyo nga dito sa lugar ko yung mga slice lang yan. Tsaka dagat na talaga namang amazing at isang great scenery na matatagpuan dito bago umakyat na papuntang Cabiang Tunnel. Alright everyone and everybody, ito na nga yung sinasabi ko kanina na maganda ring mga magagandang tanawin or great scenery na makikita dito pagkalampas mo ng Cabiang Tunnel. Ang magandang baybayin dito sa may Nasugbu, Batangas, at makikita nyo nga yung isla-islang mga isla-is lang yan, dito rin yan matatagpuan. At yun na nga, yan yung mga makikita mga gandang tanawin dito. Sa amazing again na makarating dito sa lugar na to. Alright everyone and everybody, dito na nga nagtatapos sa panibagong experience natin sa pagmotorsiklo about sa pag-review na motorsiklo ito, which is Honda Journey 125. At maraming salamat sa naman nyo ulit ako sa panibagong motovlog na travel experience. Pagpunta rin dito sa isa sa mga sikat na daan sa Pilipinas at tunnel sa Pilipinas, which is Cabiang Tunnel. At makita na tayo sa sunod nating vlog at sunod nating episode about sa channel na ito. At muli, si Mike Moto TV or Mike Moto Vlog. See you again guys!